Muling bumida si Only 8 Division World Champion Manny Pacquiao matapos maging laman ng usap-usapan ang dating welterweight rankings mula 2019 matapos magretiro si Errol Spence Jr. kasunod ng kanyang pagkatalo kay Tim Tszyu. Sa naturang rankings, makikita si Pacquiao bilang number 5 welterweight. At ang nakakagulat, 7 taon matapos mailabas ang rankings na iyon, kakaunti na lamang sa mga pangalang naroon ang aktibo pa rin. Sa 4 na dating kasama sa listahan, nagretiro na ang karamihan. Si Keith Thurman ay nasa bandang huling bahagi na rin ng kanyang boxing career. Pero si Pacquiao, nananatili pa ring bahagi ng world-level conversation. At mas kahanga-hanga ang katotohanang hindi na lamang niya kahenerasyon ang kanyang mga nakakasabayan. Panibagong batch na naman ng mga boksingero ang nasa paligid niya. Mga pangalan tulad nina Ryan Garcia, Devin Haney, Rolando Romero at Luis Crocker. Dito talaga makikita kung gaano kahaba at kakaiba ang karir ni Pacquiao mula sa panahon nina Eric Morales at Marco Antonio Barrera hanggang sa panahon ng bagong henerasyon ng mga champion. Ilang henerasyon na ng boksingero ang dumaan pero nananatili pa rin ang pangalan ni Pacquiao. At marahil, iyon ang isa sa pinakamalaking patunay kung gaano ka-extraordinary ang kanyang naging karir. Samantala, nagbigay ng update si undisputed super bantamweight world champion Naoya Inoue tungkol sa kanyang mga susunod na plano. Ayon sa mga ulat mula sa Japan, hindi na umano lalaban si Inoue ngayong 2026. Sa 2027 na umano inaasahang makikita muli sa ringang Japanese superstar at isa sa mga pinakamalaking laban na nakikita sa kanyang hinaharap ay ang potensyal na showdown kontra kay Bam Rodriguez. Pero dito nagiging interesante ang lahat dahil malinaw umano ang mensahe ni Inoue. Hindi siya maghihintay magpakailanman. Kung mananatili si Bam Rodriguez sa bantamweight division at hindi aakyat sa 122 pounds, handa si Inoue na iwan ang super bantamweight division at umakyat sa 126 pounds o featherweight. Kung sakaling umakyat si Bam Rodriguez sa super bantamweight at piliing harapin si Inoue, iba ang magiging sitwasyon. Handa umano si Inoue na manatili muna sa 122 pounds para sa laban nila. Ibig sabihin, may malinaw na pinto pa ring nakabukas para sa isang potensyal na Inoue versus Bam Rodriguez blockbuster. Samantala, mukhang determinado naman ang Team Bam Rodriguez na ituloy ang laban. Ayon sa trainer ni Bam na si Robert Garcia, hindi umano nagbago ang kanilang plano. Ang target, Naoya Inoue. Pero bago mangyari iyon, kailangan pa munang lumaban ni Bam ng isang beses sa bantamweight division. Posibleng mangyari ang laban sa September o October. Samantala, nag-post si John Riel Cuadro Alas Casimero ng poster. Nakasama si Naoya Inoue at ipinahiwatig na maaari silang magharap para sa WBO Super Bantamweight title. Kung tutuusin, hindi imposible ang ganitong senaryo. Pero may isang mahalagang bagay na kailangang linawin. Wala pang opisyal na mandatory order mula sa WBO para sa Casimero-Inoue fight. Kaya sa ngayon, hindi pa dapat ituring na kumpirmado ang naturang laban. Ang isa sa mga kumakalat na posibilidad ay makaharap ni Casimero ang mananalo sa Kyonosuke Kameda versus Sebastian Hernandez na nakatakdang magharap sa Japan sa September 23. Kung mangyari iyon, maaaring magkaroon ng panibagong daan si Casimero patungo sa isang malaking laban kontra Naoya Inoue.